Kami nagtatanong, napanood doon niyo yung last na video natin. Ang tinatanong niya, ano daw mas magandang unang bilhin? Bahay ba o sasakyan? Oo, yung Oo, nag-message siya. nag-message siya, nagtatanong. So, hindi niya nabanggit kung saan siya, kung bago lang ba siya dito sa Canada o saan siyang bansa. Pero sa bagay, eto naman, parang applicable kung nasan ka mang bansa. Bali, disclaimer lang hindi kami mga professional. So, mga ano kami dito, mga nagtatrabaho lang din kami dito sa Alberta sa mga company. So, i-share lang namin yung naging experience namin nung sa pagkuha ng sasakyan at ng bahay. So, noong 2017, nakuha ko sila from Philippines. So, doon kami nag-start. Kumuha muna kami ng sasakyan. So, ganito naging istorya nun. May sasakyan talaga ako na luma, nasira siya. So, doon namin naisipan na kumuha ng reliable na sasakyan. Second hand lang. Second hand lang yung kinuha namin. Pero under finance. Kasi nga, nag-uumpisa pa lang kami. Pati inuna namin ang sasakyan kasi may nag-advise din sa amin that time na kumuha muna kami ng reliable na sasakyan bago kami kumuha ng bahay. Dito kasi sa Canada, Malaking advantage lang may sasakyan ka. yun. Kasi lalo na kapag winter, pag ganitong kalamig, Sobrang hirap. so lalo na kung may pamilya ka, may mga anak ka, mas mahirap kung magbabas kayo. Tapos may mga lugar dito hindi accessible sa transportation. Walang mga bus na regular na naikot. Saka kahit may bus, mas mahirap kasi nasisiraan, tapos nalilate. Nadidelay. Nadidelay sila. So, ang kinuha muna namin is yung ginagamit namin ngayon na CR. Honda CRV na 2014 na hanggang ngayon ginagamit namin. Pati that time, hindi pa kami sigurado kung mag-i-stay pa kami dun sa tinitira namin. Sa ano yun? Sa Brooks, Alberta. Bali, nagtatrabaho kami dati sa JBS Foods, dyan sa Brooks. Hindi pa kami decided kung dyan kami mag-i-stay. So, ang inuna lang namin sasakyan. Then, nagre-renta kami ng basement. Magkano renta natin nun? 800 plus utilities. Mga 1,000. 1,000 per month. Then, isang taon kami, nung makuha sila, nag-move kami dito sa Calgary. Pero that time, parang Nagtitingin-tingin na tayo dito sa Calgary, sa Red Deer. O Toronto, saka British Columbia. Nag-ano kami kung saan mas mura Mas mura at saka magse-settle kami. Pero, nung tiningnan namin, kasi ang Toronto saka British Columbia, nung tiningnan namin, ang mamahal din pala ng mga bahay. And, mas mataas yung tax. Malaking bagay din kasi yung tax. Pero depende. Nung time namin, nakita namin yung diferensya dun sa tax. Malaki yung diferensya kasi dito sa Alberta, 5%. Hindi ko alam kung Toronto o British Columbia is 12 or 15%. So, malaking factor yon kung nilipat kayo ng mga ibang province, medyo malaki yung impact sa cost of living ng tax. So, nag-decide kami, dito kami nag-move sa Calgary. Alberta pa rin. Alberta pa rin to, pero city. Kasi yung mga anak namin noon magka-college na, ilang taon na lang. So, dito kami nag-settle sa Calgary. Pero, hindi kami kumuha agad ng bahay. Yung sasakyan namin, inuhulugan pa namin that time. Pero hinulugan namin yung sasakyan, less than 2 years. Dapat mga 4 years. Hinulugan namin siya ng 2 years. Tinapos na namin, kasi nga, hindi pa kami decided dito sa Calgary. Pero nung nasigurado na namin, mga 2019, sigurado na kaming dito kami magsesettle, nag-umpisa na kaming magtingin-tingin ng bahay, tapos pinulipid na namin yung sasakyan. 2 years din tayo mo pa dito. Sa Calgary. Decided na kami, dito kami magsesettle sa Calgary, kaya nagtingin-tingin na kami ng bahay. At swerte pa kami kasi inabot kami ng pandemic, bumaksak yung presyo ng mga bahay. Saka yung interest rate, mababa, parang 2.7. Mga gano'n, meron pang less than 2% that time eh. Pero yun, kung kukuha kayo ng bahay, i-consider nyo yung location, kung sigurado na ba kayo sa lugar,
Kasi kung kukuha kayo ng bahay, hindi pa kayo sigurado sa trabaho, hindi pa kayo talaga kumbinsido na mag-i-stay doon sa isang lugar, huwag muna kayong kumuha ng bahay. I-enjoy nyo muna ang mag-rent. Umupa muna kayo ng umupa. Pag sigurado na kayo at may tama yung opportunity, saka kayo kumuha ng bahay. Mag-pray din kayo, pagdasal nyo yung mga decision nyo, yun yung Pinaka-the best. pinaka-the best. Kasi ang Diyos, ibibigay sa yung Sa tamang panahon. right timing. Yun, kasi hindi ganun kadali ang pag meron ka ng mortgage, hindi ganun kadali. Kaya pag-isipan yung maigi, yung kukunin yung bahay, kung anong klase, condo o single Single detached. Kasi may mga bahay din na may mga separate entrance sa basement para pwede mo siyang paupahan. Extra income. So, malaking ano din yun, malaking factor. Pero mas mahal siya, di ba? Mas mataas ng kaunti kasi may ano na siya, extrang gastos eh. Extra, parang pang extra income mo na. Yung kung napanood niyo yung isang video namin, yung last video yata, yung mga garahe, ginagawa nilang mga opisina o kaya day home o kaya kwarto, tas Clinic, yung iba clinic. yung iba clinic. Ganun na nangyayari. Malaki kasi yung garahe. So, kaso yun, pinaparegister din sa city. May permit din siya. O may permit din. Ang kagandahan kasi pag may bahay ka, yung gagawin mo siyang asset instead of liabilities. So yung iba pinapaupahan nila yung basement o kaya yung mga kwarto, yung kwarto. Yung kwarto. Kasi nga pag hindi mo pinaghandaan yung kukunin mo sa sasakyan sa kabahay, basta ka lang desisyon ng desisyon, kuwari kumuha ka agad ng bahay, tapos kumuha ka agad ng sasakyan, tapos kumuha ka ng mamahalin pa, brand new, o kaya hindi masama kung kaya ng budget. Kaya maraming nagdo-double job, triple job dahil sa patong-patong na bills or expenses. So, doon sa nagtanong kung bahay ba o sasakyan, sana nasagot yung tanong mo base sa experience namin. Sasakyan muna, inuna namin, then tingnan nyo kung saan kayo magsesettle, saka kayo kumuha ng bahay. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood ng aming mga videos. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at sa mga nanonood ng mga video namin. Maraming salamat po talaga. God bless. Ayan, God bless po. Bye.